Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Salamat po, Panginoon Kristo, sa iyong kabutihan. Salamat po dahil kami ay nagising, ako ay nagising muli. Upang ikaw ay aking sambahin, upang ikaw ay aking purihin, upang ikaw ay aking ipakilala sa sanlibutan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ikaw ang Diyos na buhay. Walang imposible sa iyo, Panginoon Kristo. Maraming salamat po. Thank you, Lord Jesus, for a new day. It's Wednesday morning. Another day. Serve my King, my Lord and my Savior, Jesus Christ. Hallelujah. Salamat sa kalakasan ng aming pangangatawan, sa kalusugan ng aming mga isipan. Thank you for your protection. 24/7 protection. Lord Jesus, thank you. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. God is great. All the time and all the time, God is great. Hallelujah. You are so good to us, so great, Father. Thank you. Thank you so much. Amazing God. You are amazing. Amazing God. Hallelujah. My King, my Lord and Savior, Jesus Christ. Holy Spirit, lead me in every step of the way. For God's purpose and glory. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. You are so good to us. So great and mighty. Hallelujah. Ang batayan ng ating pananampalataya, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama, na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, na kung sino man ang maniwala sa Kanya, ay hindi mamamatay kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. Hallelujah. Thank you, Jesus. It's
Wednesday morning here in Houston, Texas. Welcome dito sa ating Team Jesus School of Faith Bible Study, Daily Bible Study. Ngayon ay August 13, 2025. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan. So, ito si Tita Vits, ang lingkod ng ating Panginoong Kristo, fresh from the bend. Hallelujah. God is good all the time. Team Jesus members, joiners, Facebook viewers, and YouTube viewers, welcome. At lahat tayo ay magpuri sa ating Panginoong Kristo. So ito ang ating uniform. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. On understanding in everything, in trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will direct your path. Proverbs 3:5-6. Ayan, isa yan sa aking mga paboritong memory verses, mga ka-Team Jesus. Palaging trust in the Lord, no? Lean not on your own understanding in all. Oh. So in everything, or in all your ways. No, hindi yung sa ilan lamang, sa ganito lamang, but in all your ways acknowledge Him, and He will direct your path. Hallelujah. Kaya ano man ang ating mga gagawin, ano man ang ating mga plano, let us trust the Lord, and we will not lean on our own understanding, but we will give it all to the Lord. Help me, Lord. Lead me, Holy Spirit, what to do. Ayan, yan dapat. Okay, so magpuri tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Wednesday na! Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundo, ginawa. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Nang tanggapin ko sa Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking upang purihin siya.
aking saya. Pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah, Jesus. Andito po kami, nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Maraming salamat po at kami ay nakaraos sa araw ng Lunes, araw ng Martes, ngayon ay Miyerkules. Panginoon Kristo, thank you po. Thank you sa iyong pag-alaga sa amin, pag-iingat sa amin 24/7, maging ang iyong mga bilyonis na mga anghel na nandiyan sa amin, nakapaligid, nag-iingat sa amin, maging sa aming mga kapamilya, sa aming mga kating Jesus, sa aming mga kapatid. Lord, thank you po. Hallelujah. We praise you. We adore you. We adore you. Hallelujah. Yes. Father God, Lord Jesus, Holy Spirit, maraming salamat po. Kami ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Andito ang aming mga isipan, ang aming mga puso, ang aming buong pagkatao ay sinusuko namin sa inyo. Kinikilala ka namin at ayon sa iyong mga salita, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path. Kaya sa bawat anumang gagawin namin, sa bawat anumang kilos o desisyon namin gagawin, kinikilala ka namin, Panginoong Kristo, ang iyong banal na Espiritu, ang aming maging gabay. Wala kaming magagawa kung wala ka, kaya andito kami. Linisin mo ulit ang aming mga isipan, ang aming mga puso, at gawin mo kaming karapat-dapat sa trono ng iyong kaawaan. O hallelujah. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan, sa aming mga isipan, sa aming mga nararamdaman, sa aming mga ikinikilos, sa aming mga salita, maging sa mga salitang lumalabas sa aming mga bibig na hindi po ikaw ang napupurihan. Hallelujah. Patawarin mo kami, Panginoon Kristo. Patawarin mo po kami. Kagaya ng pagpapatawad namin sa mga taong nagkasala sa amin, sa mga taong nanlalait sa amin, sa mga taong nanloko, nanira sa amin, Panginoon, patawarin mo po sila. Hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa, Panginoon Kristo. Katagpuin mo rin sila, Lord, kagaya ng pagtagpo mo sa amin upang maranasan nila ang kaligayahan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan, kundi galing lamang sa inyo, Panginoon Jesus. Thank you, Lord, for the forgiveness of our sins. Oh, hallelujah. We welcome your Holy Spirit in our midst today. Naniniwala kami that 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So, Lord, tulungan kami nang sa ganoon po ay masunod namin ang iyong kalooban at ikaw lamang po ang mapurihan at walang iba. We welcome your Holy Spirit. We declare that the King is in the room. Oh, hallelujah. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more.
Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day, I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Mangusap po kayo, Banal na Espiritu. Itago mo po ang inyong lingkod sa krus mo, Panginoong Kristo. Upang hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ang iyong kawaan, ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-unawa, ang iyong kapangyarihan na walang hanggan. Oh, hallelujah. Na anuman po ang aming maririnig ngayon sa Banal na Espiritu, ito po ay tutusok sa aming mga puso, at ito'y magpapabago sa mga buhay namin upang masalo pa namin maipatatag, mapalapit, maging matibay ang aming relasyon sa iyo, Panginoon Kristo. Maraming salamat po. Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus, at bigyan kami ng maayos, strong internet connection ang bawat isang nandito, Lord Jesus, upang sa ganun po ay maayos naming marinig ang mensaheng nais mong iparating sa bawat isa. Lahat ng ito ay aming inihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng Banal na Espiritu. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen. Praise God! At tayo ay nakaraos. Hallelujah! Salamat sa ating Panginoong Jesus. Dito na naman tayo, panibagong umaga. Ayan, mga kating Jesus. Salamat sa Diyos sa kanyang kapatitan. Okay. So, kahapon ay tinuruan tayo ng ating ng Banal na Espiritu tungkol sa karunungan na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos Ama. So, ang karunungan ng tao ay yung tungkol sa pagiging mainggitin at makasarili. Yan ang karunungan ng mundo. Na wala tayong iniisip kundi ang ating sarili, puro na lang ako, para sa akin, at yung pagiging mainggitin, kaya ang palaging iniisip ay para sa akin yan, para sa akin, gusto ko yan, yan ang karunungan ng mundo. Subalit kung tayo ay mayroong karunungan na nanggagaling sa Panginoong Diyos Ama, ang sinasabi ang karunungang ito ay ang una sa lahat, may malinis na pamumuhay. Ayan. May maibigin siya sa kapayapaan. So, ayaw niya ng maraming away. Siya ang nakikipag-peace. Peace be with you. Ayan. Ano pa? Mahinahon, masunurin, obedient. No? Obedient to the Word of God. Ano pa? Puno ng awa at kabutihan. Walang pinapaboran at hindi nagkukunwari.
ang taong maibigin sa kapayapaan at nagpapalaganap nito ay nagdudulot ng maayos na relasyon sa iba. Praise God. So, ayan mga ka-Team Jesus. Kaya, wag nating kalimutan yan kapag nakakaramdam na naman tayo, nakakita tayo ng ganito, nakakaramdam tayo ng inggit, sana all, yan ay hindi sa Diyos. Kaya, mayroon ng mga palatandaan na ibinigay sa atin ang banal na Espiritu. Kung saan tayo ba ay nasa karunungan ng mundo o tayo ay nasa karunungan ng Diyos. So kung ang ating desire ay upang magkaroon ng peace, kapayapaan, kasunduan, yan, tama ka. Yan ay ikaw ay nasa karunungan ng ating Diyos. Kung ikaw ay mahinahon, hindi ka agad nagagalit, hindi ka kaagad na iinis, ganyan, no? Ang pasensya mo ay mahaba. Ikaw ay nasa tamang landas, nasa karunungan ka, no? ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung nakakakita ang iyong mata ay nakakakita ng nagpapainggit sa iyo, ipikit mo yan. I rebuke it in the name of Jesus. Para sa ganoon ay mawala yung tukso na yan, mawala yung inggit na yan. At kung makaramdam ka na naman ng, para sa akin, gusto ko, puro na lang. Pero kung ang desire mo ay, I am here, Lord, gusto kong magamit mo ang buhay ko para sa iyong kapurihan. Yan ang wisdom o karunungan na nanggagaling sa Diyos, na kung saan ang ating mga katawan ay gusto nating magpagamit sa kaharian ng Diyos. To God be the glory. Okay, so dito tayo sa chapter 4. Yun ba yung you are voluntarily offering your services for the glory of God, sa kaharian ng Diyos, sa ministry, no, sa body of Christ. You offer yourself, your service, your strength, your resources to the glory of God. Yan ang karunungan na nanggagaling sa ating Panginoong Hesus. Kaya gano'n, no? Huwag tayong, kung gusto nating magserbisyo sa ministry, huwag tayong mag-isip na ay magserbisyo ako kasi mayroong love gift, kasi mayroong ganito, ganyan. Yan ay ano lang yan mga ka-Team Jesus. Secondary lang yan. The Lord will provide. Kung inuuna natin ang Panginoon sa lahat ng bagay, siya ang magbibigay ng ating pangangailangan. No? So, kusang loob natin gagawin yan sapagkat mahal natin si Panginoong Jesucristo at tayo ay nabigyan ng panibagong buhay nang sa ganoon ay magamit niya tayo. Okay, so dito tayo sa chapter 4, verses 1 to 10. Ayan. Verses 1 to 10. Maiikli itong mga na to. Kaya lang, nagpapaalala sa atin sa mga dapat nating gawin. Chapter 4, verses 1 to 10. Huwag ibigin ang mundo. Ayan na. Ano ba ang pinagmumulan ng mga pag-aaway at alitan ninyo? Hindi ba't ang masasamang kagustuhan na naglalaban-laban sa puso niyo? Ano daw? Ano ba ang pinagmumulan ng mga pag-aaway at alitan ninyo? Hindi ba't ang masasamang kagustuhan na naglaban-laban sa puso ninyo? May mga ninanais kayo pero hindi nyo makamtan. Kaya handa kayong pumatay dahil dito. May mga gusto kayong makuha at kapag hindi ito nangyari, nag-aaway-away kayo. Hindi nyo nakakamtan ang mga ninanais nyo dahil hindi kayo humingi sa Diyos. Hallelujah.
Ano sabi niya, oh? Dito yan ay nasa 2. Okay? Sa 3. At kung humihingi naman kayo, wala kayong natatanggap dahil humingi kayo ng may masamang motibo para mapagbigyan ang sarili niyong kasiyahan. Kayong mga hindi tapat sa Diyos, hindi niyo ba alam na kaaway ng Diyos ang umiibig sa mundo? Kaya ang sinumang nagnanais makipagkaibigan sa mundo ay ginagawa niyang kaaway ng Diyos ang sarili niya. Huwag ninyong isipin na walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan. Ayaw ng Espiritong pinatira sa atin na may kaagaw sa pag-ibig niya. Ngunit sapagkat ang biyayang ibinigay ng Diyos, ngunit sapat ang biyayang ibinigay ng Diyos. Kaya nga, sinasabi sa kasulatan, kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas, pero kinakaawaan niya ang mapagkumbaba. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Kaya, magpasakop kayo sa Diyos. Labanan niyo ang diablo at lalayo ito sa inyo. Yan yun, nasa James 4 verse 7. Lumapit kayo, dito na tayo sa 8. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Kayong mga makasalanan, mamuhay kayo ng malinis. At kayong mga nagdadalawang isip, linisin nyo ang inyong puso. Maging malungkot kayo at maghinagpis dahil sa mga kasalanan nyo. Palitan nyo ng pagdadalamhati ang pagsasaya ninyo. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga salita. Sa araw na ito, tulungan mo kami na maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating at ito po ay aming maging gabay upang mas lalo pa namin mapatatag ang aming pananampalataya kay Panginoon Kristo. In Jesus' name, Amen. Okay, so pag-usapan natin ang mensahe ng ating Panginoong Kristo sa araw na ito. Team Jesus. So, tingnan natin. Yan na, no? Rebuke is real na naman tayo nito. Rebuke is real. Huwag ibigin ang mundo. Ibig sabihin nun, let us submit ourselves to God. Meron dito yung sa 7, oh. Sa 7, ang binibigyang pansin dito, God opposes the proud, but shows favor to the humble. So, ayan, bakit daw tayo nag-aaway-away? Bakit nag-aaway-away ang mundo? Ang mga bansa, one country, one nation to another, nag-aaway-away. Bakit sila nag-aaway-away? Bakit hindi sila magkasundo? Ano ba ang dahilan? Ano ang problema at ba't hindi sila nagkakasundo? Hindi sila nagkakasundo sapagkat mayroon silang mga gustong gawin na hindi nasunod. Halimbawa, ang Russia at ano yung kaaway ng Russia na malapit lang sa kanila? Ano yung digmaan na yun? Russia at saan na yun? Sino yung kadigma o kaaway ng Russia? Yung dinigma ng Russia? Na nandoon si Zelensky, ang presidente. Sino yun?
Bakit? Kasi ang Russia, gusto niya na kunin yung lugar na yan dahil ang iniisip niya na sa kanila yun, pagmamayari nila yun, dahil yung lugar na yun ay mayroong mga natural resources na may mga factories na gusto nila yun para ang kita, ang pera, no? So nag-aaway-away dahil sa mga kahilingan na hindi natutupad. Dahil sa mayroon kang gusto. O anong sabi diyan? Mayroon tayong mga gusto na ayaw na hindi natupad. Mayroon tayong, sabi dito sa may mga ninanais kayo pero hindi nyo makamtan. Kaya handa kayong pumatay dahil dito. May mga ninanais tayo na, may mga ninanais kayo, pero hindi nyo makamtan. So, mayroon tayong, yun na nga yun yung karunungan ng mundo, di ba? Ang pagiging makasarili. Ang makasarili, ang ninanais lang natin, ang anumang gusto natin, yun ang gusto nating sundin. Kaya hindi pumayag, halimbawa, hindi pumayag yung isang tao. Gusto mo talaga yan. Gusto niya talaga yan. Di pinatay niya yung isang tao na yun para sa ganoon ay makamtan niya ang gusto niya, masatisfy siya sa gusto niyang gawin. Diba? So yan. At anong sabi dito sa verse 2? May mga gusto kayong makuha at kapag hindi ito nangyari, nag-aaway-away kayo. May mga gusto tayong makuha. May mga, gusto ko itong gusto kong gawin. Halimbawa, sa ministry, yan ang gusto mong gawin. Pero, hindi naman yun ang kalooban ng Holy Spirit. Kaya nga, trust in the Lord with all your heart and lean not, submit. Kaya pala ito ang pinasuot ng banal na espiritu sa akin. Sabi ko, Holy Spirit, ano ba ang susuotin ko? Kasi marami pa naman tayong uniform dito. Marami pa tayong uniform. Anong susuotin ko, Holy Spirit? Ang sabi niya, ito suotin mo. Yan, ito suotin mo. Okay po. Dahil ito ngayon ay uugnay sa ating pinag-uusapan. Anong sabi diyan, Kung may gusto kayong makuha at kapag hindi ito nangyari, nag-aaway-away kayo. Nag-aaway-away kasi gusto niya ganito, gusto niya ganyan, iba dun sa kanya, iba dun sa akin. Ayan, hindi sila nagkakasundo sa kanilang mga gusto. Walang kapayapaan, walang pagpapakumbaba sa mga sarili. No? Sabi pa dito sa hindi nyo nakamtan ang mga ninanais nyo dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Ayan. Hindi ninyo nakamtan ang mga ninanais ninyo, hindi natin nakakamtan ang mga ninanais natin dahil hindi tayo humihingi sa Diyos. Kaya nga, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In everything you do, in all your ways, acknowledge the Lord and He will direct your path. Hindi natin hinihingi yung kagustuhan. Lord, ito po ang gusto ko. Tama ba ito, Panginoon? Makapagbibigay puri ba ako sa iyo kung gagawin ko ito? Hallelujah. Ganun ba? No? At kung ang sabi diyan, at kung humihingi naman kayo, yan ay nasa 3, verse 3, at kung humihingi naman kayo, wala kayong natatanggap dahil humihingi kayo ng may masamang motibo para mapagbigyan ang sarili niyong kasiyahan. Ouch!
Ouch! Yan. May hinihiling tayo, may gusto tayo, pero ang ating palang motibo ay para sa sarili natin, para masatisfy yung gusto ng laman natin. Kaya, hindi tayo binigyan ng Diyos dahil hindi naaayon sa kanyang kalooban ang ating mga gusto. Hindi ayon sa kalooban ang ating mga gusto. Ngayon, yung nabalita dyan sa Pilipinas, mayroong 13 years old daw na bata, babae, na hiniwalayan niya ang kanyang boyfriend na 15 years old. So, naghiwalay na sila, nag-break na sila, pero hindi matanggap ng lalaki yung pakikipaghiwalay niya yung pakikipaghiwalay ng babae sa kanya. Yun ang gusto niya na magtuloy pa rin sila. Yung babae naman, ayaw ko na sa'yo. Nagpalit na nga ng school, lumipat na ibang paaralan para magkahiwalay sila. Pero yung lalaki, ayaw naman yan. Gusto niyang ituloy ang kanyang, gusto niya, hangarin niya for his own self, for his own good. Nagiging possessive siya. Ano ngayon? Pinuntahan niya. May baril pala siya. Minor de edad yan. So, paano yun? Ang tanong, saan siya nakakuha ng baril? No? Mga magulang, hindi naman nakakabili ang mga minor de edad ng mga baril. Okay? So, balik naman yan sa mga magulang kung paano nila pinalaki ang kanilang mga anak. Yan na yung mga resulta, mga bunga ng mga magulang na mga tamad na walang panahon para sa kanilang mga anak. Walang panahon na sabay-sabay silang magdasal. Walang panahon na kausapin ang bawat isang anak. Anak, kumusta ka na? Anak, ganito ulit ka, mag-usap tayo. Ano bang nararamdaman mo? Kasi kung ang mga magulang ay nandiyan sa tabi ng kanilang mga anak at kinakausap, binibigyan nila ng oras ang kanilang mga anak sa halip na puro na lang TikTok, puro na lang Reels, puro na lang Facebook, puro na lang video, lahat-lahat. No? Puro na lang scan, sige lang scan ng sige lang Facebook, sige lang, Sa halip na, bigyan ng oras, panahon ang kanilang mga anak upang makausap. Ano ba? Alika, kumusta na? Ano ba? Kumusta na kayo ni ganyan? Ano ni relasyon mo sa kanya? Para naman sana, itong anak na to na punong-puno na sa nararamdaman niya, ay maibahagi niya sa mga magulang niya, sa nanay niya, tatay niya, na ito naramdaman ko, naghiwalay na kami ng ganito ko, ganito, ganyan, no? Adi, hayaan mo lang, bata ka pa. May nakapag-advise sana sa kanya. No? May nakarinig sana sa kanyang mga sinasabi, sa kanyang nararamdaman. No? O huwag kang mag-aalala, anak, marami pang babaeng darating sa buhay mo. Huwag kang mag-aalala. Kagaya halimbawa, nung nangyari kay Kuya GV, siya ay first year college nung ang babae, ang kanyang nobya ay sumama doon sa kanya, doon sa bahay, doon na tumira. Sabi ko wala akong alam dyan. Ang aking pamangkin, na si Mary Jane lang ang nakaalam at nagsabi sa akin, Auntie, na si Kuya, ganyan na, mayroon na doong kalib-in, doon sa bahay, dinala girlfriend niya. Sila na ngayon nagmamanage doon sa mga kapatid niya, ganyan-ganyan. Kasi si Papa ay wala doon nung time na yun. Siya ay nag-abroad. Ngayon, doon siya sa Saudi.
Yan, ang sabi ko, ano nangyari doon? Kinausap ko si Papa. Paano ginawa mo bakit hinayaan mo ang bata na magaganyan? Sabi niya, kasi pagod na ako ayaw mamakinig. Gabi-gabi na lang nandoon sa bahay ng babae. Pag madaling araw nang umuwi. Minsan ay umaga na umuwi. So, ako nag-aalala, saan na? Bakit hindi pa umuwi? Kaya, ang sabi ko, ikaw kung gusto ka, para hindi ka na laag ng laag, o kung matagal umuwi, dito na kayo, dalhin mo na yung babae dito, para dito na lang kayo. Diyan na lang kayo sa bahay, ganyan. Sabi ko, bata pa man yung anak mo, hayaan mo ba yan na magkaganyan yan? Hayaan mo ba yan? Wala ayaw makinig. Pero sabi mo, gusto niya na mag-aral pa siya. Oo, nag-aral yan. Nasa kolehiyo, nasa UC, nag-aral siya ng civil engineering. Okay. So, iyak na iyak ako niyan sa Panginoon. Panginoon Diyos, patawarin mo ako. Nagkamali ako kung hindi ko nagabayan ang iyong anak, ang iyong panganay na si Kuya GB. Patawarin mo ako. Pinagdasal ko yun. So, 1 taon, 2 taon, 2nd year na siya. Pero sumusuporta pa rin ako sa kanya, no? Ang Diyos sa kanyang pag-aaral. Dito nanggagaling yung pambayad ng mga niya, ng pangangailangan niya. Kaya nang sabi ko sa Panginoon, tulungan mo ako, Lord. Gusto ko makausap si Kuya, Lord. Anong gagawin ko? Ngayon, may pagkakataon na may gumawa ang Diyos ng sitwasyon sa buhay ni Kuya noong siya ay nasa 2nd year college. Nga, nag-live-in na sila doon. Tapos hindi ko yan alam kung kasalanan yun. Madaling araw, tumawag si Kuya sa akin. Madaling araw doon sa kanila, dyan sa Pilipinas, dito sa amin, ay, sa amin, mga alauna ng hapon. Siyempre, madaling araw na yan. Mga 12 yata ng umaga. So, tumawag si Kuya sa akin sa Messenger. First time niyang tumawag kasi ayaw niya akong kausapin. Pero alam niya na lahat ng pangangailangan niya, allowance niya, tuition fees niya, lahat niyan binibigay sa kanya. Alam niya yun. Pero ayaw niya akong kausapin. Ngayon, patuloy ko siyang pinagdadasal. Kaya nga nagulat ako isang madaling araw diyan sa Pilipinas. Tumawag sa akin. Kuya, anong nangyari sa iyo, anak? Kumusta ka? Ganyan, no? Kahit na maaring hindi siya nakikipag-usap sa akin, galit siya sa akin. Pero hindi ako galit sa kanya. I prayed na, Panginoon, patawarin mo ako, patagpuin mo po ang anak ko. Ganyan, no? So, tumawag siya, Kuya. Ano nangyari? Bakit ka tumawag? Ma, andito po kami sa ospital. Ha? Sino na ospital? Siyempre, mag-aalala ka na, sino na ospital? Ano nangyari? Ganyan, siyempre, natataranta ka rin kasi di mo alam kung anong nangyayari. No? So, yan. Kasi si Claire po ay na-slide si Claire, na-slide. Yung babae na ka-live-in niya, na-slide at buntis pala yun. At nagdugo ba, nag-bleeding. Kaya dinala niya doon sa ospital, bata pa yun si Kuya at that time, siguro mga 18 years old pa lang. Nag-bleeding, nataranta daw siya. Hindi niya alam anong gagawin niya. Ito naman, si Papa naman na tinawagan niya, sinabi daw ng Papa niya, bakit ako ang tatawagan mo?
ginawa mo yan eh. Nag-aaral pa yan. Saan yan ano ang pambayad niya sa sa ospital? Na wala man niyang pera. Sabi ng papa niya, oh, ginawa mo yan, di pa nanagutan mo yan. Sabi ko sa iyo, kaya mo na ba? Sabi mo, kaya mo. O bigyan mo ako ng pang-down sa ospital. Binigyan ng papa niya ng 3,000 pang-down sa ospital. So, nag-bleeding daw. Sabi ko, ngayon, yun yan lang po ang binigay ni papa. Ayun na, ang sabi daw ng doktor, kailangan daw siyang operahan, ganito, kailangan namin ng lahat-lahat na gastusin sa ospital, kailangan namin ng 25,000 pesos. So, wala daw siyang ibang malapitan, kundi ay tawagan ko si mama. Ako naman ay natuwa naman ako dahil sa mahabang panahon na ayaw makipag-usap sa akin ay tumawag. Sabi ko, napaiyak ako, napaluha ako, Panginoon, maraming salamat po. Kahit na ito ay gumawa ka ng paraan para muli kaming magkausap, no? At okay, sige, alam mo ba anak na pinagdadasal kita? Sige, magpadala ako sa iyo ngayon din. Kunin mo. Doon sa Pilipinas, iwan ko paano niya ginawa yun. Mayroon daw 24 hours na bukas na Western Union ba yun? Or saan siya kumuha nun? At nakuha niya yung pera. At yun, na-operahan. Nabayaran yung kailangan at na-operahan yung babae. Kasi kung hindi mo operahan, maubusan ng dugo yun. Diba? So, ayan yun yung sabi ko, God, make a way where there seems to be no way. Kung patuloy tayong nagpapakumbaba sa trono ng kanyang kaawaan at humihingi tayo ng kapatawaran, nagdadalamhati tayo sa kasalanan na ating ginawa, no? Sa halip na masiyahan, ma-rejoice tayo, parang binabaliwala natin ang kasalanan natin. Ang Diyos ay napakabuti. So, yun ang naging daan upang manubalik ang aming relasyon sa Masa. Maraming salamat talaga si Claire. Habang nasa ospital ang babae, ay kinakausap ko siya langga. Alam mo naman na bata ka pa at hindi mo pa kaya magpamilya. Ako bilang ina mo, nandito ako para turuan ka. Ipaliwanag sa iyo na ganito, hindi madali ang buhay mag-asawa. O ganyan nangyayari. O wala ka namang pambayad. Paano kung magkaanak ka pa? Wala kang pambili ng gatas, nag-aaral ka pa. O, saan ka kukuha? Balik ka na naman doon. Balik ka sa mga magulang mo. Balik ka sa papa. Balik ka kay mama. Paano kung wala kaming mga trabaho? Paano kung naghihirap din kami? Anong mangyayari sa pamilya mo? No? Ako bilang ina mo, ito lang ang gusto kong sabihin sa iyo. Hindi ko pwedeng ituloy ang pagsusuporta sa iyo kung magpapatuloy ka dyan sa pakikipag-live-in mo sa babaeng yan. Dahil alam natin na yung ginagawa ninyo ay kasalanan. Fornication yan, anak. So, nasa sayo yan. Alam mo na marami ka pang mga kapatid. At hindi madali ang mapalayo sa pamilya. Hindi madali. Ako, I sacrifice myself na lumayo sa inyo para sa ganoon ay makapagtrabaho ako rito at masuportahan kayo. Hindi madali. So, dalawa lang ang gusto kong, ito lang ang dalawang option mo. Sabi ko sa kanya. Ang hiwalayan mo, ang babaeng yan,
ibalik mo siya sa mga magulang niya. Okay? At magpatuloy ka sa iyong pag-aaral, susuportahan kita. O, kung ayaw mo, ang susundin mo talaga ay ang, sabi mo, mahal mo ang babaeng yan, ganito, ganito, ganyan. No? Go ahead. Mag-asawa kayo. Ipapakasal ko kayo. Oh. So, suportahan kita. Ipakasal namin kayo. Para maging legal ang inyong pagsasama. Kasi hindi ko papayagan yan na mananatili kayong ganyan sa mga buhay ninyo. Habang buhay pa ako, hindi ko papayagan yan, kuya. So, kinakausap ko siya ng masinahon, na ganito, ganyan, hindi ko papayagan yan lang ka. Pumili ka. Alam mong marami ka pang mga kapatid. Marami pa kaming papaaralin, hindi lang ikaw. To be fair, sa iyong mga kapatid na mga maliliit pa, nag-aaral pa, kawawa naman sila, kawawa yung mga kapatid niya, kawawa yung mga nakakabatang kapatid niya. Kasi yung mga pinapadala ko pala doon sa Pilipinas, sila ang humahawak, yung babae ang humahawak. Silang dalawa ang humahawak sa perang padala ko. Tapos, silang dalawa lang daw ang kumakain ng masarap. Doon sila, o lumalabas sila, na bumibili ng masarap na pagkain, silang dalawa lang. Samantala, ang apat na naman na maliliit pa, kawawa, binibilan lang daw nila ng kung yung nagmantiner lang. Kawawa, yung sakit ng dibdib ko talaga. Umiyak ako, Panginoon. Make a way, Lord. Ano? Ako I'm willing to sacrifice, I'm willing to pay kung sino yung pwedeng nandoon sa bahay para alagaan yung mga bata. So, nakikita mo, kapag ang ating kahilingan ay para sa kapurihan ng Diyos at hindi para sa atin, ang ating mga motibo ay hindi para sa ating kagalingan, kundi para sa iba. Lalo na sa mga bata, yan, ang desire ko, bakit ako umalis, bakit ako nag-abroad, bakit pinili ko na lumabas ng bansa, no? At dito naman narbaho, bakit? Kasi ang aking mga anak, gusto ko sila na mabigyan ng maayos na pamumuhay. Tapos yung ibang tao, yun lang, silang dalawa lang ang gumagastos sa pinaghihirapan ko sa pagtatrabaho ko rito. At ang kanilang mga kapatid ay nagaganon lang. Lord, tulungan mo po ako. Ano magagawin ko? See? Napakabuti ng Diyos. Ay kinausap ko si Papa, Pa, hindi pwedeng ganyan. Pa, unfair naman yan sa mga bata, sa ikan mga kapatid niya. Alam mo, naghihirap ako rito, nagtatrabaho. Hindi para sa akin. Wala nga halos ako. Wala akong, ang sahod ko ay, hindi ko nga ma-experience ang sahod ko dito. Pinapadala ko lahat dyan para sa mga bata. At yan ang mangyayari. Sabi niya, anong gusto mo? Ganyan. Yung kanyang kapatid, si Imelda. Yan, si Imelda. Nandiyan sa nandiyan, pwede daw siya, babayaran mo daw siya ng 6,000 para alagaan ng mga bata, para siya na ang nandun sa bahay, para maging maayos yung pagkain ng mga bata, babayaran siya ng 6,000. Okay. Dagdag sa budget ko yung 6,000 na yun sa loob ng mahabang panahon. Dagdag ko yun. Bawat December, mayroon siyang tinatawag na bonus. Okay. You see? Ako naman dito, sa awa ng Panginoon, by the grace of God, libre naman ako lahat dito dahil si Tito Bryant nga ang nagsusuporta sa akin, nagsusulder sa lahat ng kailangan ko. So, ang sahod ko ay intact. Sinasabi ko sa kanya, ipapadala ko ito sa Pilipinas sa mga bata. Go ahead. Pinaghirapan mo yan. O, sinasabi niya, kaya pinapadala ko. See? So, ayun. Sabi ko kay Kuya, unfair yan sa mga kapatid mo.
na ikaw, nagaganyan ka. No, hindi ko kakayaan yan, anak. Pumili ka. Ibalik mo ang babaeng yan. Ituloy mo ang iyong pag-aaral. Para matapos ka, suportahan kita. Or, kung ayaw mo niyan, magpakasal kayo, hindi na kita paaaralin, maghanap ka ng trabaho para mabuhay mo mga anak mo, o pamilya mo, asawa mo, mga anak mo, maghanap ka ng trabaho. Those are the two options that you can choose. Sinabi ko yun sa kanya. Nanahimik siya, ganyan, pero pinagdadasal ko siya, Panginoong Diyos, I'm claiming your firstborn, Lord, back to you. Kaya nung maano na siya, discharge na sa ospital, umuwi na. Kung ano lang umuwi na kayo sa bahay. Oh, ma. So, asa na? Kumusta na si Claire? Andoon na po. Binalik ko na sa kanilang bahay. Hallelujah. Nandoon na po. Binalik ko na po. Kinausap ko ang kanyang mga magulang. To God be the glory. No? Oh, kinausap daw niya mga magulang nito na pasensya na po kayo, kuya. Auntie, uncle, pasensya na po kayo kasi nanakit ako kay Claire, no? Dinala ko siya sa bahay namin. Hindi naman pala ako marunong, wala pa akong kakayahan na alagaan siya o kaya ay suportahan siya. Si mama nag-offer sa akin na magpatuloy ako sa aking pag-aaral, natapusin ko yung aking degree na ganito. At kung kami talaga ni Claire, ang nais ng Diyos ng ganyan ay magkikita ulit kami. Pero ibabalik ko po siya sa inyo. Nung ano na yan, yung time na yan na ang babaeng yun ay galing sa ospital, I think 1 buwan pa yun na sinusuportahan ko. Dahil may mga kailangan siyang mga medications. Diba? Nalaglagan siya, nag-bleeding siya. So, kailangan niya ng medications, kailangan niya ng mga sustenance, yung vitamins, yung milk niya, kailangan niya yun para manumbalik siya, manumbalik yung lakas niya. So, sinuportahan pa namin yun. Humihingi pa yun sa akin at sinasama ko sa budget yun. To God be the glory. Salamat sa Diyos. Pero ang saya-saya ko sapagkat answered prayer sa akin yun. Hiniling ko yun sa Panginoon. At hiniling ko at sinagot niya ang aking panalangin, ang aking dasal, sapagkat ang dasal na yun, ang motibo ko ay hindi para sa aking sarili, kundi ang motibo ko ay para sa kabutihan ng batang ito. Hallelujah. To God be the glory and honor. Grabe ang iyak ko sa Panginoon. Dahil ang tindi ng sakit ng dibdib ko, dinadala ko yan araw-araw. At pag sinabi ng Holy Spirit, you pray and you fast. Nagfa-fasting ako. Nagpe-prayer ako, binubuno ko yun sa presensya ng Diyos. Hindi ko pinapagalitan siya or what. Binubuno ko ng tahimik. Iniiyak ko dito ko sa guest room na ito, sa bed na ito ng guest room. Ayan. Dito ko binubuno, dito ko iniiyak. Itong mattress na ito, mga ka-Team Jesus. Ito ay puno ng luha ko. Ito ang saksi ng aking pakikipagdigma, saksi ng aking pakikipag-away sa demonyo. Hallelujah. Binubuno ko ng tahimik ang sitwasyon ng aking firstborn, ng aming firstborn. To God be the glory. So, hiniling ko yun, hindi para sa sarili ko. Hindi para sabihin, diba, tingnan nyo, magaling ako, diba, magaling akong ina, magaling akong ganyan, napaamo ko ang anak ko. No, it's not. Hindi ko iniisip yun. Kundi ang iniisip ko ay para sa kanyang kapurihan, para sa kabutihan ng batang ito, para sa kapurihan mo, Panginoong Diyos, ibalik mo ang batang ito sa iyo.
the Lord answered my prayer. At nagpatuloy siya sa kanyang pag-aaral, nagpatuloy siya hanggang sa siya ay matapos. At sabi niya, Ma, mag-review ako. That was 2019. Mag-review ako, Ma. Kailangan kong mag-apartment o mag-boarding house. Kasi ayoko ng magulo doon daw, maraming tao doon sa bahay, may mga kapatid siya, siyempre, di magulo, gusto niyang tahimik na makapag-aral siya, mga seryoso niyang magawa, yung ganyan. Pag-aaralan niya, nag-review pa siya, nagbayad pa, sabi niya, Ma, mag-review ako, Ma? Okay, mag-review ka, o magkano man ang bayad sa review? 30,000 ang bayad sa review, okay. Magkano naman ang budget mo diyan sa boarding house mo at sa bahay na yan, sa allowance mo, magkano naman? Sabi niya 10,000 bawat buwan ang ng bahay niya, boarding house niya, plus ang kanyang expenses, no, mga pagkain niya, whatever. Okay, so yan ang sinasabing pag magulang ka, kahit na hindi nangangati ang ulo mo, mangangating bigla. Dahil maghahanap ka ng pagsuporta dyan. Hallelujah. The Lord will provide. Sabi ko, Panginoon, trust in the Lord man. Lord, ito po ang pangangailangan ni Kuya. Binago mo siya, Panginoong Diyos, ni-restore mo siya, Panginoong Diyos. Ako'y naniniwala na magpo-provide ka para sa kanyang review, para sa kanyang boarding house, sa kanyang pang-allowance at lahat-lahat. Hallelujah. Nag-provide ang Diyos, to God be the glory. Kasi doon sa papa niya, sabi naman niya, Pa, ganyan. Sabi naman ng papa niya, bakit ako ba nagsabi na magpatuloy ka sa pag-aaral mo? Di ba? Sabi ko na tumigil ka na at mag-asawa ka na lang. Ayaw mong makinig sa akin eh. Napundi na yung tatay niya. Ayaw mong makinig. Kaya, bakit dito ka sa akin? Kaya dito siya sa akin. Sige lang ga. Ako naman ang nagsabi sa kanya, paparalin kita anak. Kung yun ang pipiliin mo na magpatuloy ka. Kaya graduate na ko ganito na ko sige, thank you Lord, mag-graduate na siya at mag-review na siya. And praise the Lord. The Lord provided everything para sa kanya. At nang kumuha na siya ng board exam, hallelujah, praise the Lord. One take lang, nakapasa na kaagad. Thank you, Jesus. To God be the glory and honor. Kaya naging engineer na siya. At kaya may trabaho na siya, may sarili na siyang pera. Hindi na siya humihingi sa akin. Siya na nagsasabi, ay huwag kang mag-aalala, Ma. Akong bahala dito sa mga kapatid ko. Lalo na yung kinuha na ng Diyos, si Papa. No? So, siya na ang tumayo doon bilang ama ng kanyang mga kapatid. Naging mature siya. No? Bakit? Dahil sa kanyang karanasan. So, siya na ang nakikipag-usap sa kanyang mga kapatid. Kasi siya naman ang doon. Siya naman ang kasama ng mga kapatid niya. To God be the glory. Ayan. Humihiling tayo, hindi para sa sarili natin, kundi para sa kabutihan ng iba, para sa kapurihan ng Diyos. Ngayon, sabi niya, nung nag-resign siya, mga katinggisa, sa isang government agency, kasi siya ay naging field engineer, at pagkatapos na-promote siya, nasa opisina na siya, mataas na ang naging ranggo niya, siya na ang estimator ng mga projects, nag-i-estimate siya, ginagawa niya diyan sa computer, siya na, at saka mayroon siyang mga ginawang software sa kanilang opisina, mga Excel, mga ano pa man yun, na siya mismong gumawa para mas maging madali ang trabaho ng mga nasa opisina, hindi naman umanong ganyan-ganyan. Siguro, siya doon, mga 5 years. Pero ang sabi niya, Ma, hindi ko na kaya doon sa doon sa opisina. Bakit di mo kaya? Anong sitwasyon? So, nagkakaroon na kami ng pag-uusap. Pag weekend, nag-uusap-usap kami sa mga bata, one at a time. Kuya, ganyan, anong sitwasyon mo? Ma, ganito kasi ganyan. At ikaw naman,
I take time. Sa halip na magpahinga ako, sa halip na kung anong gagawin ko, mag-Facebook, no. Bihira ako mag-Facebook. I take time to talk to them. I take time to listen to them. Anong mga sitwasyon nila, ano kuya, o manoy, kumusta ka diha, o ganyan. I take time na iniisa-isa ko yan silang kausapin. At iniisa-isa ko silang pinagdarasal, Panginoon, salamat po sa buhay, ganyan. Nakikinig. Pinaparinig ko sa kanila yung usapan. No? So, ayan mga ka-Team Jesus. Sabi niya, ma, mag-resign na ako, ma. Bakit? Government agency yan. Bakit? Kasi grabe ang korupsyon. Di ko kaya, di ko matake yung corruption. Ako kasi, siya kasi yung nag-i-estimate ng mga projects. Grabe yung mga materialis nakalagay nila doon sa mga contractors times 3 ang presyo ng original price. Ganon ang nangyayari sa gobyerno eh. Graft and corruption. Di ko kaya yan, ma. Praise God! Hallelujah! Lumabas ka dyan, anak. Mag-resign ka. Hindi ka naman nagugutom. Kahit wala kang trabaho. Ang Panginoon, ang ating Panginoong Jesucristo, ang magbibigay ng ating pangangailangan. Hallelujah. So, nag-resign siya. Last year, nag-resign siya. Last year. Last December, nag-resign siya. Pero inayos niya ang lahat ng nasa opisina, tinuruan niya ang mga kasamahan niya na libre ang Microsoft software na ginawa niya. Wala, hindi siya nagpabayad, libre yan. O yan ang billing ko sa inyo. Ito ganito ha, para madali na lang. Bakit ka ba kasi pinapadala na yan siya kung saan-saan sa Pilipinas, mag-seminar siya sa Maynila, mag-seminar siya sa Tacloban, mag-seminar doon sa Bohol, kasi ganito, kasi ganyan, no? Pag-uwi naman niya diyan sa Cebu, siya naman ang mag-disseminate, siya naman ang mag-explain, okay, ganito, ganyan, no? Pero pinili niya na mag-resign dahil hindi niya matolerate ang corruption sa gobyerno. Di sabi ko, go ahead. The Lord will make a way for you. Hallelujah. At ilang araw, ilang taon, ilang buwan na siya na walang trabaho. January, February, March, April, May, June, July, August. Ngayon, August. Pero, siya ay, nagkakaroon siya kumukuha siya ng mga kontrata, nagiging biller siya sa mga kontrata ng gobyerno. Mayroon siyang kilala ng mga contractors na nakikita ng mga contractors dati pa nung nasa gobyerno siya, na honest siya, tapat siya na gumawa ng kanilang billing, ng kanilang estimate na ganito, ganyan. Kaya hinay siya, binabayaran siya. Mayroon siyang sariling sasakyan, hindi siya humihingi sa akin ni piso dyan, pambili ng gasolina niya, pang maintenance niya. Siya ang nag-aayos ng lahat ng yan, ng sasarili niyang sasakyan. No? Nag-aaral siya ng kanyang masteral. Siya nagbabayad sa sarili niyang pag-aaral niya, to God be the glory. At ngayon, sinabi niya sa akin, kasi nag-aano siya ng mga bidding sa gobyerno, no? Sa mga construction, sa highways, mga ganyan. Sa private na mga bidding. Yung iba sabi niya, ma, ayoko ng mga yun kasi sila yung marumi ang laro ng bidding na ginagawa nila, kaya umatras na ako. Go ahead nang ga. Take your time. Wag kang magmamadali. In God's perfect time, He will going to give you the breakthrough na hinihintay mo. Magpakatatag ka lang, magtiyaga ka lang, be patient, patuloy ka. So, pag nagdarasal siya, Panginoon, ayan, gamitin mo po ang buhay ko, Lord, na kami rin po ay makatulong sa iba, na maging mabuting tao po ako, at ako po ay makatulong sa iba. Panginoon, Lord, na ang aming mga ito po, kung gagamitin mo kami, yun na ang kanyang panalangin To God be the glory. Hallelujah.
So ako, bilang instrumento ng Diyos para sa kanya, sinasabi ko, huwag kang mag-aalala, hindi ka naman nagugutom. Nasa bahay ka naman eh. Libre ang tirahan mo, anong gusto mo, pagkain mo, may support naman ng Panginoon. Umalis ka dyan kung sakala mo ay hindi mo matiki ang corruption na yan. Umalis ka dyan at wag mong itolerate yan dahil mali yan sa harap ng Diyos. At alam mo, to God be the glory, hallelujah, to God be the glory, pagkatapos ng ilang buwan na nagjo-join siya ng mga bidding at tinatanggihan siya, kasi ganyan, may mga malalaking bidding, millions, ganyan, tinanggihan siya, ganito, ganyan, Nagbalita na lang siya sa akin kahapon. Nagsabi siya sa akin, Ma, mayroon ng inaward sa akin na ako ang magko-construct sa isang project na yan kahit kaunti lang. 375,000 pesos na project niya. Yun ang kanyang first project. Kasi, actually, second project niya yan, dahil ang first project niya ay yung bahay ng Diyos doon sa Cebu, na pinapaayos, siya ang engineer doon eh, siya ang kanyang papa ang nag-umpisa niyan, wala naman ang papa niya, siya ang nagpatuloy, silang dalawa ni Aaron, yung kanyang kapatid, dahil civil engineering din yun, at mag-graduate na yun this year, to God be the glory, nagre-review na yun si Aaron. Silang dalawa ang bumubuno doon sa bahay. Sa kasalukuyan ay under construction pa ang bahay ng Diyos doon sa Cebu. So sila ngayon, sila ang nagpapatuloy, ang klase ng windows, na nila, ganyan-ganyan. So sabi niya, Ma, hihiram ako sa inyo ni Tito Bryant ng 350,000 para masuportahan itong project na ito. Hallelujah, praise the Lord. Pinagdasal namin, Lord, ito po ba ang kalooban mo, Lord, na ganyan si Kuya? Go ahead. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding in everything you do. Everything you do, acknowledge Him and He will direct your path. Kalooban po ito, Panginoong Diyos. Kung kalooban niyo, Panginoon, let it be. So, okay, Kuya. Kahapon ay nagpadala kaagad ang Panginoon sa kanya ng $4,000. Ayan, Kuya, nandiyan na ang $4,000. Ngayon naman ipadala yung naiiwan kasi ang limit ko sa pagpapadala sa Western Union ay $4,000 a day. So yung sunod naman ngayong araw kasi okay lang yan, Ma, dahil next week pa mag-umpisa na bibili ako ng mga materialis. So, mayroon na siyang mga gamit doon, yung mga scaffolds, mahal yung mga scaffolds. Mayroon silang yung mixer ng simento, mahal din yan. Pero nag-invest na siya niyan, hindi unti-unti binili na niya yung kinoconstruct yung bahay ng Diyos last year. Ay nabumili na siya ng mga scaffolds, nakagastos daw sila ng mga 100,000 dahil sa scaffolds na yan, kasi hindi kahoy ang kanilang binili, kundi mga steel, yung mga ganyan ba, para magagamit pa nila sa iba pang mga constructions nilang gagawin. Hallelujah! O, diba? So, dahil na hindi ikaw na isang ina, hindi mo sinukuan ang iyong anak, hindi mo sinabing, wala ka naman talagang kwinta, Paul ka, ganito, gumayas ka sa bahay, ganito, ganyan. Sa halip na yun ang gawin natin, tayo ay, anong sabi dito? Nagpapakumbaba. Anong sabi dito? Sabi dito? Sabi dito, kaya mag-iingat kayo sa, ano ba yan? Asa na yun? Sabi dito, maging malungkot kayo at maghinagpis dahil sa mga kasalanan nyo. Palitan nyo ng pagdadalamhati ang pagsasaya ninyo. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Hallelujah. So, yan, kasalanan ng mga magulang yan. Dahil hindi maaring nagkulang ang mga magulang. Kaya,
nagpakumbaba tayo sa harap ng Diyos, umiiyak tayo, patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang sa inyo, Lord. Umiyak tayo, ganyan, iiyak natin. Ayan, magsakripisyo tayo sa ating mga sarili, mag-prayer and fasting tayo upang itong batang ito na naging nawala sa landas ay maibalik sa Diyos at magagamit siya ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. So, magdalamhati tayo. Hindi yung ang pride ang ating ipapaira sa mga puso natin. Hindi yung sabihin natin na, oh, bahala ka dyan sa buhay mo, ginawa mo yan eh. Hindi. Kundi tayo ang magpapakumbaba in behalf of this child, Lord. I'm here, Lord God. Nagpapakumbaba ako. Humihingi ng kapatawaran, Panginoong Diyos, sa ginawa ng anak ko. Sa nangyari sa kanya. Ganun dapat ang gawin ng mga magulang. No? Ang nagpapakumbaba sa Diyos ay kanyang itataas. Pero, anong sabi dyan? Nandiyan yan, mga kapatid, ang sabi dyan, dyan sa 7, chapter 4, verse 7. Anong sabi dyan? Kaya magpasakop kayo sa Diyos, labanan nyo ang diablo at lalayo ito sa inyo. Bago dyan, sinabi dito sa 6, kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas, pero kinakaawaan niya ang mapagkumbaba. So gusto ba natin na maging kalaban tayo ng Diyos? Dahil ang mga taong nasa mundo, sila ay kalaban ng Diyos. They are the enemies of God. Pero itong mga taong nagpapakumbaba sa harap ng Diyos, yun ang kinalulugdan ng Diyos. Anong sabi niya? Ulitin natin. Dito sa 6, oh. God opposes the proud but shows favor to the humble. So kung tayo ay nagpapakumbaba at kinikilala natin, nagkamali ako, Panginoon, patawarin mo po ako, ano gagawin ko? Kaya trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Hallelujah. So, nung ginawa ng Diyos, binago niya yung batang ito sapagkat walang imposible. At kapag tayo ay humihingi, dapat ang motibasyon natin, ang dahilan, ay hindi para sa sarili natin, kundi para sa kalooban ng Diyos na magamit mo, Lord. I submit to you your firstborn, our firstborn, gamitin mo po siya, Panginoong Diyos. Hallelujah. Sabi ko lang, congratulations. Sabi, maliit man yan. Hindi yan maliit. Lahat ng bagay ay binigay ng Diyos. Lahat ng mabubuting bagay ay ibinigay ng Diyos. May dahilan siya. Yan ang iyong breakthrough. Saan ba nag-umpisa ang mga matagumpay na mga negosyo, ang mga ganyan? Di ba nag-umpisa sila sa maliliit pa lang? Hindi sila na malaki na, no? Mula sa maliit, unti-unti, ayan, nagtagumpay sila, lumaki na ang field nila, lumaki na. Kung magpapatuloy ka, Dati, binigyan sila ng Panginoon ng computer shop. Meron silang isa munang computer shop, tapos nagtipon-tipon sila ni Aaron, nag-collab silang dalawa. Sinama nila yung kanila pang mga kapatid. Matapos nakaano sila. Ang computer shop nila, kung gusto nga ninyo kung ang mga bahay ninyo, gusto ninyo na dyan sa mga bahay ninyo ay mayroong computer shop. Kasi ang ginagawa nila sa computer shop, ang wisdom ng Diyos sa kanila is, yung mismong may-ari ng bahay, yun ang kanilang partner.
Sila ang mag-provide ng mga machines. Ang kanilang partner ang magbabantay sa computer shop at lahat-lahat sa kanila, mag-ayos, maglinis, ganyan, ang maintenance sa kanila, ang maintenance sa mga bata. Pero ang sharing niyan sa proceed ay 60-40, which means sa kanila ay 40 sa may-ari ng bahay na nagpagamit ng kanilang kuryente lahat-lahat, kasi babawasan niya ng kuryente lahat, sa kanila ay 60%. O, see? Wala silang puhunan. Bahay lang nila, pinagamit nila. Okay, dito kayo, may computer shop. Ilan ang gusto ninyong computer? 10. Ayan, may computer shop. Mula sa 1, naging 2, naging 3, naging 4, naging 5, naging 7, naging 8, naging 9, naging 10, naging 1, hanggang sa naging ngayon ay 12 na. Mayroon silang bagong binuksan na computer shop na may kasama silang partner. At yung partner na yon, ay mini-ministeryo nila. Ito, sabi kasi ng iba, ay scam na. Uy, ay wag yan kasi scam. Pinapaliwanag nila ni Kuya. Bakit hindi yan po scam? Kasi hindi naman kami nangungulikta ng pera sa inyo. Kami ang nagbibigay ng mga computers, ng mga pisonet ba? Kung gusto nilang may laro or whatever. O sila ang nagbibigay. Sila ang nag-install. Hindi naman sila humingi ng pera. Ikaw lang, bahay mo, if you are willing na magkaroon ka ng kita every month, if you are willing, okay, use my house. O, nandito naman ako sa bahay palagi, din makakabantay ako dyan, hoy. Anong ginagawa nyo mga bata? Malis kayo kung oras ng tingklase. O, pag ano na lang, pag weekend, o kaya pag ganyan, okay, dito kayo, kaya pag bakasyon, o ganyan. To God be the glory. Kaya sabi ko, pwede yan sa Team Jesus. Kung may gustong pumunta kayo doon sa Leyte, i-install ninyo yung mga computers. Pumunta kayo doon sa Maynila, pumunta kayo doon sa Bohol, diyan sa Hasaan, o sa Mindanao. Pwede yan. Diba? To God be the glory. Hindi magkapera pa kayo dahil magbabantay kayo diyan sa computer shop nyo, diyan sa bahay nyo lang. May kita pa kayo, wala man kayong puhunan. Puhunan nyo ang bahay nyo lang. Oh. Ganun, no? To God be the glory, you see? Yan, nagkakaroon tayo ng mabuting bunga kapag tayo, o anong sabi sa salita ng Diyos again? Anong sabi sa salita ng Diyos? God opposes the proud but shows favor to the humble. So, ang pabor ng Diyos ay ibibigay sa atin kapag tayo ay nagpapakumbaba. Sabi nga niya, ma, pinagdadasal pa rin namin, ma. Anong pinagdadasal mo? Yan, na bigyan kami ng Panginoon ng mabuting partner. Gusto namin lumawak. Gusto namin mag-open ng ibang computer shop. At sabi ko lang diyan sa inyong computer shop, diyan sa inyong computer, dapat ang screen na ilalabas ninyo diyan ay ang John 3:16. At huwag niyong kalimutan na kapag anuman ang proceed ninyo, yan ang inyong profit, ibigay ninyo ang para sa Diyos. To God be the glory, binibigay nila ang para sa Diyos. Nagtatahiting sila mga ka-Team Jesus. Doon sa business na binigay ng Diyos sa kanila. Hallelujah. Oh. Kaya nag-increase ang business na ibinigay ng Diyos sa kanila sapagkat sila ay naging tapat. Hallelujah. So sabi ko, naghahanap daw sila ng mga business partners nila na i-install nila yung mga pisonet na yan para sa ganoon ganyan. O, may mga bago na ngayong mga pisonet na ganyan. Si Manoy Daniel naman, dahil siya ay computer technician, siya ang kinuha niya, engineering. So, ang pinag-aaralan naman nila niyan ay yung mga softwares ba, para sa ganoon, yung mga ganyan. Siya naman ang seryosong naghahanap ng mga paraan para maayos yung pisonet na ito naman ganyan ang gagawin. Lumilika sila ng mga softwares.
Sa sarili nilang mga pisunit. Hallelujah. To God be the glory. O see? Yan ang pabor ng Diyos sa pamilya natin kapag tayo ay nagsisilbi sa Kanya, kapag tayo ay nagpapakumbaba sa Kanya at kinikilala natin, makasalanan kami, Panginoon, patawarin mo po kami. Gabayan mo kami, turuan mo kami, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In everything you do, acknowledge Him and He will direct your path. Kaya yan, kasama na nila si Ed Benedict. Yung pang-apat na kapatid nila, kasama na kasi siya, computer IT man siya. So pagdating naman sa mga, mga technical, mga ganyan, siya ang pumupunta doon sa computer shop at pumupunta sila sa Lapu-Lapu, doon sa probinsya ng Cebu, mayroon silang mga outlet doon sa Karkar, mayroon silang outlet doon sa ganyan, mayroon sila, to God be the glory. Baka kayo ay gusto ninyong magnegosyo rin kung nandyan kayo sa bahay ninyo. O di gamitin ninyo yung mga bahay ninyo para magnegosyo. Sabihin ko sa kanila, sinong mga interesado, ipagdasal natin at puntahan nila kayo, i-ship nila yung mga cargo, i-ship nila. O, i-deliver nila yung mga pisunit dyan sa inyo, i-install. O, di ba? Hallelujah. So, nagkakasundo-sundo silang mga magkapatid, hindi yung nag-aaway, hindi yung, huy, pira ko yan, hindi. Kasi nakikita nila sa amin, halimbawa sa aking anak. Hindi mahalaga ang pera, kundi ang mahalaga ay ang pagkakasundo, ang kapayapaan. So, kung ano yung ibinigay sa isa, yun din ang ibibigay dapat sa isa. Halimbawa, si AJ, birthday niya, AJ, ito ang iyong love gift, anak. 5,000 pesos, ayan, anong gusto mong bilhin dyan, ingatan mo yan, i-save mo yan. Birthday naman ni Ed Benedict, mayroon ka ring love gift, Ed Benedict, kahit may sarili niya siyang ipon. Birthday naman ni Aaron, mayroon din siyang love gift. Birthday naman ni Manoy, ngayong August 22, may sarili din siya. Patas ba? Patas. Walang pabor-pabor. Sabi diyan sa salita ng Diyos. Lahat ng mga anak natin ay pantay-pantay. Mahal natin yang lahat. Kasi binigay sila ng Diyos sa atin. So, sumusuporta sila sa bawat isa. Yung bunso naman namin, si AJ ay, ang kanyang hilig doon ay basketball man. Bata pa man yun, ang isip nun, malaking tao, pero 15 years old pa yun, malaking tao, pinakamatangkad na sa kanila. Ang hilig naman niya ay basketball. So doon siya, naglalaro siya ng mga basketball. Sa mga liga-liga niya, nag-i-enjoy lang siya. Ma, bilhan mo po ako ng uniform, dahil sumali ako sa liga ng ganyan. Okay, anak. Basta gawin mo lang ng tama. Huwag mo abusuin katawan mo. To God be the glory. You see? Yan ang nagiging bunga sa mga taong nagpapakumbaba sa trono ng kaawaan ng Diyos at tinatanggap nilang, kinikilala nilang nagkasala sila sa harap ng Diyos. Kailangan nila ang tulong, ang gabay ng banal na Espiritu. See? Naway kinatagpo tayo ng ating Panginoon si Kristo. Huwag tayong maging kaaway niya, sapagkat ang mga taong puno ng pride, ang mga taong puno ng pagmamalaki, kaaway ng Diyos yun. Tandaan natin na kapag tayo ay naging kaaway ng Diyos, patay tayo, wala tayong magawa niyan. Click! Ha? Anong mangyayari sa atin kapag tayo ay maging kaaway ng Diyos? May magagawa ba tayo? No. Remember, we cannot do. We are nothing apart from the Lord. Kaya nga, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In everything you do, acknowledge Him and He will direct your path. So, manatili tayong magpapakumbaba sa trono ng kaawaan ng Diyos.
hihilingin natin ang kanyang kabutihan. Hihilingin natin ang kanyang gabay. Wala tayong pwedeng ipagmalaki eh. Kung tayo ay nagpapakumbaba, alam ninyo ang sitwasyon ng inyong mga anak. Alam ninyo kung ano ang mga nangyayari sa mga batang yun. Yun, nangyari yung batang yun, na pinatay niya yung kanyang girlfriend. Bata pa, 13 years old, 15 years old, nubya-nubya na kayo dyan. Saan kaya nakakuha ng baril yung tabatang yun? Hindi naman sila allowed na makakuha ng ganyang baril. O see? Nasayang yung mga buhay na yan dahil sa mga magulang na pabaya. Minor de edad pa yung mga batang yan eh. Kasi ang mga magulang, hinahayaan yung mga anak nila. Hala, okay, mga tamad na mga magulang. Kinikilala, dinideklara na sila ay mga Kristiyano. Nagsisimba daw bawat linggo. Sabalit, ang kanilang pananampalataya ay patay. Patay. Ang kanilang pananampalataya. Patay. No? Bakit patay? Ayan. Patay ang kanilang pananampalataya. Faith without action is dead. Action without faith is nothing. Walang halaga, walang kwenta, palpak. So kayo, mga magulang kayo, may mga anak kayo, mas piliin ninyo na magkaroon kayo ng oras sa mga anak niyo. Kaysa naubos yung oras nyo dyan, nagpahinga ako kaya scroll, ilang oras na, sige lang scroll, yung mga anak niya, nagkakagulo-gulo na, yung asawa niya, pinabayaan lang niya, na nagkagulo-gulo na yung anak, mga pamilya niya dyan, sa halip na, nandun siya, lika dito, kayo dito, kasi si mama, pagod si mama, busy si mama dyan, o dyan ang kapatid yung maliit, dito kayo sa akin, yan. Maglalaro tayo, o sige ganito, ikaw, kumusta na pag-aaral mo? Yung dapat ang gagawin ng mga magulang, ng ama, ng ina. Ang daming oras dyan sa chismis. Ang daming oras dyan sa kung ano. Ibang mga bagay. Pero tinatamad pagdating sa kanilang mga anak. Kakatamad kayo? Ayoko na. Mahala kayo dyan sa mga buhay nyo. What? Yung mga batang yan ba sila ang gumawa sa sarili nila? No, kayo ang gumawa. Tayo ang gumawa. Sa makatawid, mas bigyan natin sila ng pagkakataon, ng oras. Pakinggan natin ang mga sitwasyon nila. Anong sitwasyon mo? Okay, anak, dito ka. Okay, pag-usapan natin yan. Ano kasi ganyan, okay. You see? Collaboration nga collaboration. Tatay at nanay, collaboration. Sabi ng tatay, pagod na ako niyan. Dahil tigas ng ulo Konsumisyon ako niyan, ayaw namang ayaw makinig. Dalhin mo na sa bahay. Dalhin mo na sa bahay yung babae. Para doon na lang kayo palagi. Hindi na ako magkonsumisyon. Sasabihin ng kanyang kapatid pa, wala pa dito si kuya pa, hindi pa umuwi. Siya naman, ganyan naman ang mga lalaki. Pero tayo mga babae, kung tayo ay mga Kristiyano, hindi ganun tayo. Lumuluhod tayo sa harap ng Diyos. Patawarin mo po. Ako, kasalanan ko. Nagkamali ako. Ganun dapat. Tayo mismo ang humihingi at nagpapakumbaba. No? Hallelujah. Lord Jesus, napakabuti mo po. Banal na Espiritu. Ikaw po ay nagagalak sa mga taong mapagkumbaba. Nagagalit ka sa mga taong mapagmataas. Kaya Panginoon,
Kahit ano man po ang sitwasyon namin, kahit maaring kami man po ay sobrang baba ng tingin ng ibang tao sa amin, maging sa aming mga administrator, sa aming mga katrabaho na parang sa tingin nila mas mataas sila at kami ay mababa sa kanilang paningin. Lord, salamat po dahil magpapatuloy kaming magpapakumbaba sa iyo. Dahil kinagiliwan mo ang matao mapagkumbaba. Maraming salamat po, Lord, na mas pinili namin na tanggapin na kami ay nagkasala, lalo na sa aming mga pamilya, sa aming mga anak. Nagkamali kami, napabayaan namin sila. Hindi namin sila nabigyan ng panahon dahil puro na lang kami reels, puro video, puro ganito, pero sa Facebook, para mayroong mga income, may mga kita, puro ganyan. Nakalimutan namin na mayroong kaming obligasyon sa aming mga anak, na dapat ay mabigyan namin sila ng gabay, marinig namin ang kanilang mga sitwasyon. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa rebuke. Maraming salamat po sa paalala mo sa amin, Lord, na patuloy kaming kumikilala sa iyo. Patuloy kaming mananalig sa iyo. Na we will trust you. Trust the Lord with all your heart. Sa buong puso ay mananalig kami sa inyo. At hindi kami mag-iisip sa sarili naming pag-unawa, kundi kilalanin ka namin. Isuko namin sa inyo ang aming mga sitwasyon, ang aming mga anak. At ikaw po ang gagawa ng paraan. Ikaw ang magdidirect, ikaw ang magtutuwid, ikaw ang magturo sa amin kung anong aming mga gagawin. Panginoon, maraming salamat po. Ituwid mo ang aming mga dahilan, ang aming mga reason, ang aming mga motibo kung bakit gusto namin ang mga bagay na ito, kung bakit hinihiling namin ang mga bagay na ito, ang aming mga motibo. Para sa iyong kapurihan, Lord, at hindi para sa aming sariling kagalingan, para kami makilala, kundi para ikaw ay makilala. Oh, hallelujah! Praise God! Napakabuti mo po, Panginoong Diyos Ama, Panginoong Jesucristo, Banal na Espiritu, maraming salamat po sa iyong mensahe. Napakabuti mo po. Hallelujah. Salamat. Thank you for honoring our prayer. Thank you for answering our prayer. Thank you for your presence, Holy Spirit. Woo! Hallelujah! Ano man po ang mga dasal ng iyong mga kaanak-ana nandito ngayon, Panginoon. Patuloy po ninyong patatagin ng iyong mga anak, Lord. Hallelujah. Ituwid mo ang aming mga motibo, na ang aming mga motibo ay hindi para sa sarili namin, kundi para sa iyong kapurihan. Oh, hallelujah. Thank you, Lord, sa pagpapagaling na binigay niyo po sa aming mga kapatid. Thank you, Lord Jesus, sa lahat ng mga pagpapala, Lord. Tiniklaim namin ang iyong mga pagpapalang siksik, liglig, umaapaw, Panginoong Diyos. Ang iyong karunungan, Panginoong Diyos, o hallelujah, upang magamit namin ang aming mga buhay, maging aming mga anak, ang aming mga pamilya, para sa iyong kapulihan. Praise the Lord, Jesus Christ, o hallelujah. Thank you, Lord, thank you for the God. We praise you, we adore you, Father. To you be all the glory and honor, Father God. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Woo! Ang haba ng pala natin, prayer, ang haba ng ating Bible study ngayon, Hindi ko nga alam kung ano ang gustong iparating ng Diyos. Basta ang sabi niya, isuot mo ito. Hindi ko nga rin alam kung ano ang laman ng pag-aaralan natin dahil hindi ko yan binabasa ahead of time. Why? Because I rely on the Lord kung ano ang nais niyang gagawin, ano ang nais niyang sabihin. Instant yun. Impronto yun na na tinatawag nating testimony.
To God be the glory. Hallelujah. So kaya, kung nandito kayo, naniniwala kayo sa presensya ng banal na Espiritu, kapag tayo ay nagdarasal, i-claim nyo kaagad yung mga declaration para sa iyo at sa pamilya mo, sa pangalan ni Jesucristo. At maniwala ka na may gagawin ang Diyos sa buhay mo at sa pamilya mo para sa kanyang kapurihan. Hallelujah! Woo! To God be the glory and honor. At maraming salamat sa inyong pag-join. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye!